Deuteronomy chapter 6. Kung tayo basahin, dahito'y 25 verses. All together. Beginning verse 1. Okay, so beginning verse 1, let us read it all together. Go. Now these are the commandments, the statutes, and the judgment which the Lord your God commanded to teach you, that you might do them in the land whither you go to possess it, that thou mayest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou and thy sons and thy sons' sons, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Hear therefore, Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that you may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. And his words which I commanded thee this day shall be in thy heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates. And it shall be, when the Lord thy God shall have brought thee in the land which he sware unto thy fathers, by Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and good cities which thou buildest not, and houses full of all good things which thou fillest not, and wells dig which thou diggest not, vineyards and olive trees which thou plantest not. And thou shalt have eaten and be full. Then beware lest thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Thou shalt fear the Lord thy God, and serve him, and shall swear by his name. You shall have no other gods of the gods of the people which are about you. For the Lord thy God is a jealous God among you, lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth. You shall not tempt the Lord your God as you tempted him in Massah. You shall diligently keep the commandments of the Lord your God, and his testimonies and his statutes, which he hath commanded thee. And thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with thee, and that thou mayest go to possess the good land the Lord sware to thy fathers. Cast out all thine enemies from before thee, as the Lord hath spoken. And when thy son asketh thee in time to come, saying, what mean the testimonies in the statutes in the judgment which and thou shalt say unto thy son, we were Pharaoh's bondmen in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt that we might. And the Lord showed his signs and wonders great and sore, and Pharaoh and upon all his household before our eyes. And he brought us out of thence that he might bring us in to give us the land which is fair to our fathers. And the Lord commanded us to do all these statutes to fear the Lord our God, for our good only, that he may preserve us alive as in this at this day. And it shall be our righteousness, shall be observed to do all these commandments before the Lord our God, as he hath commanded us. Niya po Diyos ti mapadayawan kat agtugaw tayo, except iska pinilo tumatakder ka. Ayaw pa yung idea. Karakter ka, natigat mo, karakter ka, bino magkato'y abay ko. Hanggang agsalsala, takder ka, hanggang agsalsalag. Mapadasam dito matakder na kaslakin niya. Okay, so I was actually looking for a text. No kasadok nga maibingay iti graduation message di DBBS, and I come across iti dito nga Deuteronomy chapter 6. Nagmayat kami di kunana dito'y verse 7, and thou shalt teach them diligently. The word nga diligently, that may sang word nga makapakarit. Saan lang maminsan, no di diligently is a continuous process. Kunana dito'y, unto thy children. So the recipient na gayam iti pamati
dapat nga makikitaan nato tagay anak tayo. Nagrigat no makikita ni gagayon tayo kung saan nga makita ti anak. It means inside our family, they should see kay pamati nga da kada tayo. So nga dito kabilin-bilin na kada kayo nga itakder yun di pamati yun duman ti dadto mga kapamilyaan tayo kung saan nga kasjay. Kung kunada nga baptista, kung kunada nga born again da, yet no kitayo ni ti pamati dapat na idumduman mo ti pamati da. Kaya ako nga tagbalin nga karit kada tayo kan nga jay parihas nga happy go lucky nga klase ti pamati han nga ipapati ti pamati na saan po mga kasjay. Sabi kita nyo dito ikat, in all of our activities shall talk of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, when thou risest up. So it describes, sinasabi lang dito yung word na all the time. Isuro, ibaga, ipalagip mo, kanipakita mo. Dagito'y dagagayon tinkamsat, itinagmayat nga karit dito. And itidado mga verses dito'y, takuna na gamin kay verse 20, Dugtong iti gundaway nga damagan iti anak mo kinka. Anya iti kayat na nga saon dagito'y da nga testimonies and statutes in judgment which the Lord our God hath commanded you. So kahit nga saon, no agisursuro ka, ada iti ag-question. Mawatan yun. Haan nga jay, no saan ka nga agisursuro ka, ikayat mo kat jay, handa ka nga question na rin. Tamudumtong jay kung daway, nga damagan na gito'y da nga ubing mo. Anya ka dahil na gito'y da nga statutes and judgment. Nga inbilin da ito'y nga Diyos. Kat kunam kinyada, we were Pharaoh's bondmen in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. It goes back to the redemption plan ni Apo Diyos. Kad noon tayo kitaan kung si kumatan gagayong kinkabsat, iti karakter nga pinilin ti Diyos nga makipakitaan na itibilid na is against the most powerful individual, the most powerful nation, the most powerful country, in that is Egypt. The most powerful in the sense that they are well provided in terms of food. They lack nothing. Why? Because the land is fertile. Amen. They have the nicest form of irrigation. That is the Nile River. Kasi kung pag-aralan mo kung paano nailagay yung Nile, it was actually dividing the land of Egypt. Kaya wala pong barin sa Egypt. Lahat ng kanilang mga lupain ay pwedeng masaka o pwedeng matamnan. Okay? And lahat ng klase ng hayop doon ay pwedeng malagaan. This is the picture of Egypt. And it is economically and politically powerful. Yet, ginamit ito ng Diyos para ipakita kung sino talaga siya sa buhay ng mga mananampalataya sa Kanya. Kaya sabi doon sa verse 22, And the Lord showed signs and wonders great and sure upon Egypt, upon Pharaoh, and upon all his household before our eyes. At sabi niya doon sa verse 23, kasi walang silbi yung power ng Diyos, walang silbi yung judgment ng Diyos kung hindi nangyari yung nangyari sa verse 23. And He brought us out from them. Amo yung gagawin kinkapsan? If you claim that you are saved, and yet you are living the past life you have, and you are enjoying the carnality you have previously, you are not genuinely saved. You see? You have to be brought out from that kind of life, from that kind of system, from that kind of environment. Kapunada dito to give us the land which He sware unto our fathers. And the Lord commanded us, that yung manan itinagmaya. After you were brought out, the Lord commanded us to do all those statutes, to fear the Lord our God for our good always. So kita nyo dito, it's not for the good of God, it's for the good of the people, if they fear and obey Him.
that He might preserve us alive as it is this day. Kita nyo ti alignment na dito kakabsat. Preservation, alive, can good always, can jay long life. It speaks about healthy, it speaks about an abundant life. No apay nga, ibinsay-binsay ko dito, itadagito'y da itibanbanag nga saan tayo nga makita. So gagayang kitapsan, welcome to our sermon this morning. Sabi ko rito, bear in mind that the historical context of verses and then chapters and books we read in the Bible is a key factor in understanding Scripture. One of the most critical part in Bible study and gaining understanding about a particular passage is to understand the original context. And not only the original context, but also the culture, and to know who wrote the Scripture. So ngayon, ang konteksto dito ay patungkol sa kalagayan ng mga taong iniligtas ng Panginoon na tinatawag silang Israelites. And this is actually what had happened to them. They were bondage. They were enslaved by the most powerful country and the most powerful political leader the world has ever had during this moment that Moses was actually delivering this commandment kada ito'y nga tao. So tayo makita dito'y kakabsat na iti setting na dito'y kat napasama ang tayo ko na nga old-fashioned. They were actually the most advanced. They have the chariots Korean countries do not have. So kung titingnan natin, economically, politically, they are a world power. And they enslave itong tinatawag natin Israelite o God's people, but God brought them out with a mighty hand. So ito po yung konteksto. At sino po yung author dito? Wala pong iba kundi si Moses. And time and again, chapters upon chapters of this book speaks about, and Moses wrote, and Moses speak, and Moses relayed, and Moses wrote. Madubli-dubli na ito'y da. So kung tayo makita gagayin kin kapsat, nga da ito'y iti masapol nga mamuan tayo, tapno maawatan tayo, no anya nga talaga iti ibagbagana, iti maysa nga passage. Ay sabi ko rito, since not only is the Bible part of our history, but history also fills the Bible. So kahit nga sawon, hantayo nga maisina nga iti Biblia ket adu ti maibagana panggep iti kaistoryaan iti sangalubungan. Nga kasapulan tayo tapno maawatan tayo no apay nga adda dagiti dangan adda. And most importantly, makita tayo dagiti daw susaran ni Apo Dios ito'y kingdoms upon kingdoms upon kingdoms to differentiate jay sarili na nga kingdom. Sabay kumata daytoy iti tarigagayan iti tunggal maysa kada tayo. And it is essential to consider the time of its writing and place. So sabi ko rito, the time was around 1,400 before Christ or BC. In the place, it was near the end of Israel's 40 years of wandering in the wilderness. That is according to chapter 1 of the book of Deuteronomy. That is the timing. In the place where it was near the river Jordan. Dahito'y nga naisurat. Sabi ko rito, the people were taking refuge near the Jordan River when Moses communicated this commandment
for God's people. So sabi ko rito, mayroon pong pagkakaiba. Kasi doon po sa Exodus, diyan yung unang commandment. And Moses spoke it for the first generation. Pero doon po sa Deuteronomy, he was repeating the same commandment. He did not change. Pero yung audience niya ay yung second generation. Okay, so dapat maintindihan natin ito. Kasi yung mga first generation, nangamatay po sila sa 40 years na yun, that journey. Kaya sabi niya, walang isa man sa inyo makakarating sa promised land as judgment ng Panginoon. Walang isa man sa inyo. Kasi lahat kayo murmurer, mga complainer. Kaya nga dito sa church, mag-ingat tayo sa kamumurmur. Mag-ingat kayo sa kakikriticize na nagrigat diya. Kitaan nyo pa di itidusa da, they were not able to see the promises of God. They were lost in the wilderness. Kung ayaw siguro nga, hanta natural lang mat, it is natural mat para kadagito yung mga tao nga complain. But when it pertains about questioning God and the ministry, let me tell you, let me encourage you to refrain anything away from it. You see, is for our protection. Kaya isang mga kunak nito, unlike the first generation who heard Moses at the foot of Mount Sinai, doon po sa foot of Mount Sinai, doon niya dideliver yung first message. Kaya nga, yung Deuteronomy is Deuteronomian tuto. Ito ang ibig sabihin. Ibig sabihin niya, the second uttering of God's commandment. Ito ang ibig sabihin ng Deuteronomy. Kasi yung first commandment, He delivered it to the first generation. Ito naman, minsaheng ito sa chapter 6, He is delivering it to the second generation. So sabi ko rito, these people were the second generation from 20 years upward. Nang wala na sila lahat, they are the first generation. From 20 years downward, sila na yung new or second generation kung saan kinukommunicate ni Moses ito. So mga pinanganak doon sa kanilang wilderness journey at nung mga kabataan bago sila pumasok sa wilderness. Naintindihan natin, sila na ngayon yung mga, kaya nga sinasabi ko dito, sinasabi ng information sa atin dito, na kung magtatanong yung mga anak ninyo kung ano talaga yung nangyari doon sa Egypt, ito yung sasabihin nyo sa kanila. Napakagandang ituro. Ang katanungan is, meron ba tayong maituturo sa ating mga anak? Meron ba tayong maituturo sa mga taong nakakakilala sa atin? Meron ba tayong maituturo sa ating mga kapamilya? And that should serve as a challenge on each and every one. Moses is actually reiterating the importance of understanding, obedience, and living out God's commands. So tatangag sapa, kataday iti mensahe na napuluan iti wholehearted worship. Wholehearted worship. Adikan mang sadsadan. Kaya saan ko tadyak mang sadsadan, nagundang pasti. Nagundang pasti. Kaya lang makasih, pakilang bilibak. Buludok na yung katalit niya. Wholehearted worship. Anya iti kayat na masuot ti wholehearted worship. Anya ti tsuran ti puso, pinilo. Kasjay? Kasjay ba ti puso? Wino kasjay? Ako yung ti puso. No adagayam iti dipikto na ti puso agpalya iti amin. Ti ulo na dipiktin ti ulo haan. Isumay nga jay sakit piman ni Brother Johnny. Pati sudya ka no kikitaan tayo pat jay mabandog ka saan ka makagaraw and then biglaan iti panag-atake mo. Ang kasla iti rayo mga mariknam ng Diyo mabugbog ka, di ba? And then, ang katong nga makatakder, and then nasakit, nung maagasan pa lang, iti puso kung saan nagrigat. Siguray man diya punada nga masukatan iti plastic, masukatan iti sabali nga puso, kung saan ka nga bumayan.
So kahit nga sa no apay nga puso, ti may ladlad-ladawan nga kanayon, may papan iti panagayat ken panagserbi kini Apo Dios, ta daytoy it defines the fullness of man. Kabubuan iti maysa nga tao. Ket no kunada yung nga wholehearted, saan nga partial. Matarusan nyo? Yung wholehearted ket buo, no 100% kuma, 100% is not 99.9%. Amen. 100% is 100%. At yan po ang ibig sabihin ng wholehearted. Maintindihan natin ngayon kung anong ibig sabihin ng wholehearted worship pag-aaralan natin kung ano po yung sinasabi dito. Bakit sabi niya, thou shalt do, sa verse 18, and thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord. Sabi niya, that it may be well with thee. Kasi sabi niya ulit, doon sa verse 24, and the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God, for our good always. Yung willness ay para sa atin. Yung goodness ay para sa atin. Kung tutupad tayo dito wholeheartedly. So sabi ko tagbalik dito nga karit ka dito, dantay nga i-measure up ang tayo po din. No jay klase ti panagdayaw, panagserbi tayo kini Apo Dios that wholehearted. So ay di sa rokong illustration diyan na panantay jay La Trinidad Baguio Mission, o sino ti umay and you volunteer yourself, it should be wholehearted. Diba? Full-hearted kang umay, regardless sa dating trabaho, regardless sa dating ulam, regardless sa dating pamilya nga maibati, you volunteer yourself. Why? Because it is for God. Ya kasi kuma iti attitude iti tunggal may sa kadatoy san nga jay ako ray man takitak no palubusan da, ako ray man sa pakada fight nagrigat nga iti kasi tawag iti dumaan tayo dageda rich young ruler nga pilisyonaran na ni Jesus. Anya ti kunana kasalawak nga maadaan, kasalawak nga kasurot iti kingdom ti Apo Dios. Ket masapol nga i-give up mo ti amin nga dakin ka. Ket masapol nga ramiden pa kita kunan ni Jesus ket inaramid ko amin deta kunana di ba? Nung kunana diya ang kagor ila ko deta kinabaktan mo, ta ited mo ti napupobre, saan to makasurot kinya? And then kunana agure man dot pagpanunutak pa. And there are many people who are like that inside the church. Are you worshiping God wholeheartedly? Adalang kita nga puntos tayo tata. Amen. To worship God wholeheartedly, number one, is a lifetime commitment. It is a lifetime commitment. Magmula nung naligtas ka, hanggang sa huling sandali ng ating buhay, hanggang sa huling paghinga, dapat buong-buo ang pagsamba sa Panginoon. Ito ang nire-require ng mga passage na ito. Kasi kung babasahin mo at ipagpatuloy mo doon sa chapter 7, you will see kung ano yung mga igagrant ng Panginoon sa kanila kung susunod lang kayo. Kasi sabi doon sa verse 1 ng chapter 7, when the Lord thy God shall bring thee, shall pa ito kasi wala pa sila, into the land whither thou goest to possess it, and has cast out many nations. Sino ang magka-cast out? Ang Panginoon. The Hittites, the Girgasites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, the Jebusites. Sabi niya dito, 7 nations greater and mightier than thou. And when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them and utterly destroy them, and shalt make no covenant with them, nor show mercy unto them. Kita nyo yung verse 3, neither shalt thou make marriage with them, thy daughters thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. Ginagawa ba ito ng mga worshipers? Ngayon, hindi po. Hindi natin ito ginagawa. Sana'y gagawin natin. Ako bilang magulang ay sutuit ng mapapangasawa ng aking mga anak ay believer. Hello? Hindi pwedeng, hindi kasi gagawin natin silang believer. Bakit? Sino ka? Diyos ka? Huwag mong
Ano nga, ialag-alag iti biyag ken masakbayan ti anak mo ken apom. Isu nga nagaduta ta iti pamilya nga Kristiyano datatang kininanang nagbalindan nga lulo kinilula ngem jay apuda ket saanen. Why? Because adda iti bunga na no sika ket makiasawa iti anak mo ket ipalubos mo iti maysangan believer. Hello. And the very reason why you allow it to happen because you did not give that commitment of wholehearted worship. Hindi. Nag-worship ka sa Panginoon pero partial. Kaya sabi ko rito, lifetime commitment is a desire and determination to do, to follow, to be responsible, and to be accountable. Ganito tayo dapat. Be accountable tayo. Iso nga every time nga dahil problema nga mapaspasamang iti pamilya, iti number one nga i-search mo. Mas lagi ko na ni Kabsat nga JD. Jay kapapanunod ko nga kaiso ka pa'y kat mas karkarkaro iti napukaw kinya. Ako yun naman minsan agyaman tayo iti testimony ng dagito yung mga Kabsat. They are very honest. Do, nung kakikitaan na pa ibagam jay banag na pangit, but that is the truth. You do not withhold something just to appear good, no? You express and to tell the truth because you have learned from it. Amen. Ikatulad naman Kristiyano dito, iba sa atin dito, at pampamarang ka nga, nagmayat iti mga mangyari tibyan mo, at pampamarang ka nga, normal di mapaspasama, but deep inside, napakalaki ng problema mo. You cannot masquerade your life because sooner or later, God will reveal it someday. Dito problema kada tayo, and that is very true. Kung nakarod kada kayo, only to find out na ito pala yung agyaman na. In spite kada gyeda nga nangyari ibiyag mi, in family mi, and we have this church. Kasi nung nawala kami doon sa church sa Baguio, da kami dito yun, sa paminsan kami nga magigimong dyan. Da kami lang mapanidya, sa kami lang ito times. Saan kami nga makaident tithes kan offering, sa kami lang mapang kami dyan, tahan na mabalin nga ipawit tithes kan offering. Malaksik kada dito dada di abroad. Awan iti simbahan kung pagigimungan da, awan ti mission tayo dyan, isang isenda dito iti offering. So naipon yung offering na, kaya tinutotal ko yung nagastos ko sa pagpapatayo dito noon, pag-reinforce kasi bigla na nag-collapse na ito eh. Kalkalpas nga naididicate, umalis kami kuman, nag-collapse, pinulatan na dito kalsada. So makasangit ka, kagasan na. So kung yung amount na pinagpatayo ko ng bahay dyan is twice the amount ng pagsuporta dito. Nung tinitingnan ko, ito yung mga offerings na hindi namin naibigay sa Diyos. So kung agpaiso dyan, kung na ti Biblia, you may withhold it, you may spend it, but God will collect it in one way or the other. Amen! Hindi nyo lang ma-accept eh. Pero kung pag-aralan mo talaga, yun ang nangyayari sa buhay natin because God cannot be mocked. Whatever He said, whatever He demanded, whatever He requested from us, whether we refuse, He will take it away from us. Ganyan po katindi. Pero kung ibibigay natin yan with wholehearted commitment, ibibless tayo ng Diyos. Ay sabi ko rito, to be reminded of God's commands. In verse 4, anong sabi dito sa verse 4? Tingnan natin. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Anong makita natin dito? The principle of obedience follows hearing. Makikinig ka at tatalima ka o susunod ka. Iso nga dito ka-importante yan, iti ada nga kanayon, iti church, ada nga kanayon, iti gimong. Amen? Hello? Taapayaya, mangmangagam, iso nga agububay ka. Ngam dageda, kanayon ngawan, anya nga tinanggaganda nga mensahe. Amoy iti rason kay kanayon ngawan, ibalik tabak na takon lakaya kon amok pati ang amin nun. And let me remind you, yung klase ng reasoning na ganyan,
ay mag-i-echo yan sa kanila ng about 30 minutes after they have died. Kasi sabi ng medical findings, when we are clinically dead or physically dead, yung isipan pala natin ay nagkakaroon yan ng mga flashbacks. At yung pinakamalaking flashback dyan ay yung mga regret. Mga bagay-bagay na dapat mong ginawa pero hindi mo ginawa. Kaya totoo yung sabi ng Biblia, marami yung magsasabi, if only I have done this. But it's too late for them. At magpa-flash yung mga bagay-bagay, yung mga reasoning natin, mga excuses natin. Pero huli na ang lahat. Anya dito yung kakabsat. We are not giving God wholeheartedly in our worship. Pero dapat manatili ito bilang lifetime commitment. Habang tayo nabubuhay, kaya dinescribe niya dito, pag ikaw ay nakaupo, kahit ikaw ay nakatayo at naglalakad, bago ka matulog, bago ka gumising, dapat ito ang laman ng inyong bahay, ito ang laman ng iyong pananalita, ito ang nagtuturo sa iyong mga anak. Napakahalaga yung commandment at salita ng Diyos. Amen. The law, sabi ko dito, lahat ng law ito ay naging kinumbine lahat ito ng iisa. Anong sabi niya doon sa verse 5? Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, wholehearted, with all thy soul, wholehearted, and with all thy might, wholehearted. So nga dyan, rason-rason nga nagsakitak gabi. Minsan, iso nga kanahin tayo nga agsakit, daday tayo. Daday tayo nga rason. Kanahin tayo nga ag-fail because we are, dyan failure tayo, ito susunod tayo nga excuse. Saan ko mga kasjay kakabsa? Amen. Amen. Oh. Sabi ko rito, the lives of those who remain faithful to the Lord will be filled with blessing. However, those who do not obey can expect the opposite. At ano yung opposite ng blessing? First life. Pastor, pwede bang yung maganda yung buhay mo, marangya yung buhay mo, masaya yung family mo, ay cursed? Yes. Yes. Cursed means away from God. Yun ang ibig sabihin ng curse. You may enjoy the fullness of life. Kasi hindi magbabago yung prinsipyo ng Biblia na pag masipag ka, kakain ka. Pag masipag ka, gaganda yung buhay mo. That principle applies to everyone. Unbelievers and believers alike. Pero, yung blessing applies to believers only. Who are living faithfully for God. Dapat maintindihan natin ito at malaman natin ito. Kasi mahirap yung bakit mapantay ito, nadanto ti chimpo. Ado ti tatawang sa nadanto ti chimpo. Nang awan to gayang iti chimpo da. Dito sa point number 1 natin, beware of tempting God or testing God. Kasi sinabi rin dito anong sabi niya? Kung na gawin ni verse 12, beware lest thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Verse 13, then shalt thou fear the Lord thy God, and serve Him, and shall swear by His name. Anya ti bagbaga na dito ti illustration tayo dito ti kayat na nga ibaga, when we tempt or test God. Dito nga di gundaway nga kung tayo nga Apo Diyos. As lang nga diya kararag, makita diya immaturity ni Jacob. That was actually his immaturity. If God will allow me to return to my forefathers and to my father or to my house, then you are my God. Bira, sino ba si Jacob para sabihin niya yun sa Diyos? Amen? But we understood that because that moment
when he was finally separated from his father Isaac and from his mother Rebekah and from his rival Esau, doon lumago yung kanyang pananampalataya. Naintindihan natin? Kaya yung nasabi niya na yun, hindi niya nasabi yun nung siya mature na. Nasabi niya yun nung siya ay tumatakas sa kanyang kapatid. And he began to see the hands of God working in his life. If we demand that God will do something for us, kaya sabi ko rito, and if God does not grant it, that we will deny Him. Dagito na, iti problema tayo tatay. Di prayer tayo. If we have a prayer request, and because it was not granted by God, then we show declining faithfulness. Then we act negatively. Mawawatan nyo. Dati-dati, faithful kayo ni prayer meeting. Manukatawan na faithful ka. But all of a sudden, nakita mo itibyan mo, naumakan. Anak lang nyo nga mapanagkarkararag. Sana ko nga magkiparticipate in the ministry. Saan magayang nga mapasamang itigyan niya po Diyos. That is the danger of tempting God. Are you following? Nangyari ba yan sa buhay ng mga mananampalataya? Kay Jacob lang nangyari yan. Pero kay Abraham, kay Isaac, hindi. Huwag nating kakalimutan, kaya sabi ko rito, that God is not our servant. Tayo po ang kanyang servant. He is our Lord, He is our Master, He is our ruler. Dapat malaman ninyo na ito ang Diyos ng Biblia na ating pinagsisisihan. Ito yung Diyos ng may likha ng lahat. So kung may mga request tayo na hindi niya binigay, anong sabi ng Biblia? It is for our own good, it is for our own well-being. Marami tayong plano, marami tayong gusto, pero hindi lahat ng gusto natin, hindi lahat ng plano natin ay nangyayari. Bakit? Kasi mas maganda ang plano ng Diyos. Hello? Secondly, not only it is a lifetime commitment, pangalawa is a lifelong characteristic. Wholehearted worship must characterizes our life here on this earth. It speaks of the resultant factors of being with God and becoming a people of God. Ito dapat yung karakteristik mo. Jay resulta na. Nga ibagbagam nga namati ka, ibagbagam nga naisalakan ka, ti karakteristik na dayta nga mangpadayaw kiniya po Diyos, it should be seen in our life all throughout. Saan nga seasonal? Hello. Kaya't na nga sa onda ito, yung consistency. Ti idimdimad na. Isukano kita nyo dagitoy da nga passage, ibinsay-binsay ni Moses. Anya iti kunana kadagitoy da, tapno makita to dagitoy anak yo, kan apoyo, kan damaganda, anya kaditi kahit nga saon dagitoy, ditoy kumand ni Apo Diyos nga nakasusurat ditoy wall, ditoy kumand ni Apo Diyos nga nakasusurat iti gate, kad anya dagitoy da, nga adda ditoy balay, apay nga adda dagitoy da, kat istoryalom no niya tinaramid ni Apo Diyos kinka. What is that? It is a lifelong. Kaya kayo mga young people, sana pag naging professional kayo, huwag kayong magbabago. Amen. Usay. Ha? Yanua. Pati siya ka. Dapat ka magbabago ng professional? Sigurado? Ang Robin Hood ah. Ado di professional tayo nga nakalipat. So dagayda iti mang-isi-stress kinyak. So dapat iti murmur. So dapat iti complainer. So ako na di bali importante han nga amin nga naisuwan dito simbahan ket pagpadada. Actually so magmamano dalaan. Mas adad-ado iti nagbalin nga faithful.
So adadag ito ang expansion tayo, adadag ito ang ministry tayo, missions tayo, because kadag ito na nagpatuloy nga yung people tayo that when they become professional, even though they have their own family, ministry defines their life. Amen! This is a lifelong characteristic. Saan tayo nga may baga, oy, agpatenggan. I've been a believer for 41 years. Already this 2026. Ang gusto ko, hanggang sa huling hininga ng aking buhay, it is my commitment that the character, the biblical character, the righteous character, in the scriptural character be seen in the ministry we are having here. Amen. Nagyaman na. Kapag preachers tayo dito, sa pimang kadagitan, nakita kinyana. Tanya na yung preacher hulyo. Ang naka-eskwila dahil ka. Uyaw-uyawon da, kantsa-kantsawon da, tikas tanang agkasaba, ang patuloy pa lang. And that Jagundaway, we talk together, he cried. Mangsukat ka tali, pastor. Ngay uyaw-uyawon da sa kanil, dakudak, kung kuna na pima. Even his wife. Pero sabi ko sa kanila, hindi. Just go on with the ministry. God will be our judge someday. Hindi daw tayo magbaga, bibiyok kita tao, iti pastor, preacher, na mga alukoy kinyada nga agbyag da, iti haan nga kung hartid nga panagdayo. Ya handa nga maribiyok, handa nga mauyaw. Kristiyano nga mapanda lang no kay-kayat da. No, kung nakipuan na, uura niya mapaspasamak, sila dapat na pinamburuan nga pakakitaan. Hindi po nga pamati. Nung makita yung piman, commitment na, ura jay, papanan tayo dyan na Trinidad, may commitment siya na cash. Hindi ko alam kung magkano yun. Nag-commit pa siya na tumulong. By the way, kinulang yung pera natin doon. So I have to withdraw kakapirang rutong naipon na pinsyon ko TCS, isutin na yun ko dyan. Pero ibabalik ng church yun nung magatang nagay nakasapulan tayo dyan, hanga mabalik na sumardin eh. Pagyamanan tayo dyan, nagpatawar, wino kasalos donasyon, piman, tigastan ni Makus. Imagine na dyan, Jesus, baka 1.5 itipliti na dito eh. Diyan po tikadayo na, dyan traffic, imagine, dyan nagilian road, ang gana dyan na Trinidad. And then traffic pa lang, hindi ko na nangahan, uray pastor, uray 300 per trip lain. Anak ka maka, hindi ka tagyaman na, kabsat ko na ko rin eh. Dati ko na napiman niya, makikimgi mong akmat. Kung iso na lang, naka-assure na ka, Jesus is Lord. Iso na itimang subsuporta mismo dyan ministry. Personal na subsuportara na dyan pastor da, kapuna na dyan. Kanayon sa'yo umari at faya. Ang Bible study kami siya, agtaksi siya sa 3,000, no, nawadwadwad ng inaldawat. No, may 1,000. O, nasa mga diyan nga, na-appreciate na nga, iti grasya niya ako Diyos tibiyag na. At saan ko nga mo, nga diya may itid ko kinyana, kat ornungan mo diya pastor. So nga diya, iti project mi, ada tilutingan na alami, kat isupi man ti itid diya pastor nga, o da ito'y, na ornong ko, nga isu iti seat kayo, tapno tumakder diya building. So tidamo nga ko nga na rinyak, bingma ba diya lugan, kat kita kataman diya na aksidente kaya ko na grabe diya nangyari diya iman na binmas yun. Halos maputol. Magyaman na klata kinya po Diyos, tayo sulat itiga po na apay na nagsubliyak kinya. Ang gayong kagabsat, warningan nyo na kita tao, na nawarningan dan, napadasan dan nga nabiyag, akas may sangan na mati, gawin madayuda, something will happen that will cause them to go back to God. At ito yung napakahirap yung nangyari nga sa kanya, dahil kunana, baka na kung nga makamaniho, kunana eh, but after a few months, nagkamaniho iso na. Iso na itinayaban tayo mga nag-backfill dyan. It should be our characteristic. Makita dyan po nga pamati kada tayo. So kung kunakada kayo, no, adan to ti pamilya, adan to ti trabaho, saan ka kumang agbalbali.
Saan mo nga isukat iti commitment mo, iti ministry, iti commitment mo, kinibakit mo, wino kinilakay mo. Amen. The more ka kumanga ma-involve, apaya, adda iti kadwa mo, adda iti misis mo. And then, no, dati anak mo, kadwa mismo na nag-minister kinayapo Diyos. Why? Because God provided it. God had given it to you. See? Kaya, sumapanak dito, in verse 6 to verse 9, it just covers about every aspect of everyday life. Here Moses is telling God's people that what we do matters and what we say matters. What we think matters. Hindi pwedeng ano nga mabalin nga isinami. No anyat aramidong jerwar, anyat ibagbagam. Sangwanan iti sanga na mati, iti sangwanan iti Kristiyano, everything matters. Amen? Regardless of what we face each day, we should live as a reflection of the mind of God, of the will of God, and of the word of God. So, nukastak, gayon kin kabsat, ibagakin ka, we will have a blessed ministry. We will have a blessed church. Oh. Kita karon di mission daw dyan na Trinidad, kung kunang piman dagiti da ngamin, ayaw, dadag ko nan building ay kaabay tako mo. Makasangit ang tawan pa kinyada, iti mangibaga nga, di, may katagsakto kayo iti danom. Ang nga kaslan mo, datay diti kat, ni kagitan daw kasanta, tumulog, makatulog daw kinyada, di ba? Iti kat awan. So ako na piman kadagiti da ngamin, ikararagan tayo, taday tanga building, ituntun niya po Diyos ka dati. Nunakit niya, patuloy nga makaiskwila na dito nga yung people, ni Chester, anong tunga isukat na tayo di tangahilan. Stanod yun ni Daydoy, ni Justin. Baka isukat na tayo ni Pastor Santos. Di ba, so, ang Santos ko lang ay ni Atos. Talagang bisprin na ni Santos. Dito nga, sabihan kayo nga pumanpanaw, ag-remain kayo sa simbahan, agpaka-faithful kayo. Amen! And you will see the realization of God's promises. So, Timaudi tayo dito, kakapsat, is a long-lasting compassion. A long-lasting compassion. Kunat dito'y, one of the central theme of Deuteronomy is that for God's people never to forget the graciousness of God. The God who gave them the land, who rescued them from the bondage, and He reminded them or us about our responsibilities to worship God with a correct attitude, with a correct characteristic, with a manner laid out by God. Isu nga dapat nakakapsat, no ada kada tayo jay right gospel, ada kada tayo jay right faith, apay han nga mabalin nga itud tayo kiniapo Diyos iti right nga worship. Hello! Yung kaligtasan natin hindi partial. It is full. Nung sinabi ng Panginoon, ililigtas kita, pagtatanggapin mo ako as your Lord and Savior, He save us wholly. Hindi partial na ngayon ang nagligtas sa iyo yung ulo mo. Sa makalawa, yung kamay mo. At buong-buo na pagkatapos ng ilang taon, hindi ganon. Pag sabi ng Diyos na ililigtas tayo, iniligtas niya tayo ng buong-buo. Bakit sa pag-worship, hindi ganon ang ginagawa natin? Why? The problem is our compassion. Seasonal. So ako hanggang ko mga agbalin nga seasonal Christian. Mas dawa kada giti da mga Kristiyano. Uray parents do bakasyon at bakasyon ti pamati dapat. Ang mga nasyan. At dati yung makanayon iti ministry. So ako pa dito this passage concerns both the positive result of loving the Lord and the danger inherent in receiving God's goodness. Amoy ganyan din kapsat, adamot iti delikado na nung ma-experience siya tayo iti provisions ni Ato Diyos. Dito nga. Kunat dito is the temptation of self-idolizing. Amoy di dyan? Uy, gaputi lain ko, gaputi gagat ko, gaputi tigsak, gaputi sakripisyo, iso nga naalak na gitoy. That is self-idolizing.
Haan nga jay, oy, agyaman ang Apo Diyos. Tayo ni kamsyak tipigsa, tanakayak na nag-overtime, kanayak na nag-exert iti effort, kinayak na gito'y uray amok na saan nga kaya ni tibagik yung magyaman akin ka. That should be our compassionate response kini Apo Diyos. Takunat dito'y, as we conclude that yung message, bantayan tayo gagawin kinkabsat, tada ito yung self-adulizing, it is by my abilities, it is by my power, it is by my talent, it is by my will and health that I have done this, or that I have gained this. Ang sabi ko rito, be careful because this is the Luciferic trap. When we put up ourselves, when we exalt ourselves before God, that is a Luciferic act that lead us away from God's influence in God's presence. Itong long-lasting compassion, as we conclude this message, kita nyo kanila ito. Kuna na dyan, verse 24. The Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that He might preserve us alive as it is this day. Ano kadi nga maayat iti may nga Dios nga nang ibagay iti kasta. At daking kadya preservation. And then kunana niya verse 25. It shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God as He hath commanded us. Iti response tayo kuma iti grasya ni Apo Diyos is a compassionate. Napnuan iti ayak. Napnuan iti napakumbaba. Saan nga napnuan iti murmuring kan complaining. Takunap dito'y, why is it so important to tell to our children, to our sons, and to our generations, yung diyan kay kinaimbag ni Apo Diyos. Why? Nung tayo kita, nung apay nga ibagbaga na dito'y, literally, dungag kayo. Iti agasawa, dungag ka. Han ka nga agasawa for companion's sake. The Moses kiniriya, ang tayo nag-asawa, tapno lang ang dati kagkaduang. Nalaksik, no, 60 years old ni Moses. 75 years old ni Ria. So that is for companionship. Nag-asawa kayo, tapno agkaroon kayo ti anak, right? Kat dayta nga anak, ipakita yung iti ayat kung compassion yung kinkwana. Nung kunkunana iti Biblia, this is a lifelong compassion. No kasano nga inayat mo dayta nga anak mo, kasano nga ayatang dagitada nga apong, kastamad iti pakitam kiniapo Diyos. Dayta ti itindiman na dayto nga kuman. Saan nga dagitada nga anak mo, pamilya iti mas importante. No dikat, they should be loved and you should be compassionate to them as you are compassionate to the Lord. Amen! Why? Because God is a jealous God. Kaya sabi ko, pag naglagay ka dyan ng isang bagay na mas mahalaga kisa sa Panginoon, sasabihin ko sa iyo, kukunin niya ng Diyos whether you like it or not. Kaya hindi dapat. Kaya sabi ko rito, the very reason why we must exercise a compassionate worship wholeheartedly is this. Because we live in a culture that is both very secular and extravagantly religious. Maraming mga Baptist ngayon. Pagkatapos ng service, hindi na babalik sa hapon. Bakit? Andun sila sa SM. Yung iba nasa good taste. Nag-happy-happy. Ipanangkita na dito, ipanagdayaw kiniapo Diyos is according to their terms. Hindi na yung terms ng Panginoon. Oh. Religiously extravagant. And each is potentially a threat to biblical faith. Kung sabi ko rito, yung kultura, yung kinalalagyan natin ngayon dito, hindi lahat pumupunta sa church pag Sunday, di ba? Nagkakaroon sila ng family outing, family bonding, recreational activities, at mga Kristiyano na papasama sa mga ganyan. Mag-ingat po tayo, hindi ka ganyan. Why? We are totally different. Hindi kasi, tatalang may dito yung anak ko, umuray pa yun. Pastor Jay, Imagine ka na ka, malawawi sa may kakot, dedication siya pala. Anak-anapan, nasa sakripisyo yung Saturday natin, preparation.
Unakuhan na nga ito, kagaya in-order ko kin ko na, i-intod na. Ipas, uncle, ang ibaw ka yung may nga mga halat, ang anak ng mga kandidat, agpipira pa yung tilugan. Hindi din paalak niya na, puburo lang, pang trabaho. Yakapin na ako dun. Umukmod niya ka nakakadiyak nga mahilig ti perfume. Si Tawilder iso na. So, ada intod na piman nga duwa nga para sa kung alang ang munong manay kina, baka sa di Australian. So makita tayo dito, the human culture of religiosity that flows around us can be seductive. O, di ba? Ano mo yung seductive? Makasidus, makaanlukoy. O, nakikita nyo dito do mga klase iti simbahan, o, niyati mang mangyari kinyada. Di ba? Mapanda gimong, umuarda, andan nga agsubli, tidaduma dadadya gibungan, agi istoryada, agaayam da, tidaduma agsisigarilyoda. Yapay. This is the human religiosity. Nung punag dito, that is the culture that flows around us can be seductive in its appeal to our egos. Yung iba naman na Baptist Church, ito na. Pag nare-review ka, gumagana yung ego mo. Ano yung ego? Lalo siguro ni pastor. Saklatan mo't ni makikita na. Agiyaman ka, ta sika iti ay ayatan ti saon niya po Diyos. Sika ti katungtuna iti saon niya po Diyos. Don't you understand? And if God is talking to you every Sunday, you should be grateful. Pero, ang nangyayari ngayon sa mga Kristiyano, yung ego nila na nagiging pride, ito yung nananalo. Yung iba naman, yung kanilang longings. Ano yung longings? Yung lust. Kita nga kita ti oras na ito, kaslangan niya ti papanamaya. Gara lewa na dito eh. Tatay ka pa lang, agrugrubyat, kita pa lang yung oras eh. Yung oras dikit kinanda, kayo, baik mo ka malpas ni pastor. Kung nagkaroon, behave kayo, mabibitak, but if you do not behave, mabayang ka. So ganun tayo. Yung longings natin, dapat ipapanak, dapat ikamitin ko. Bakit? Pumunta ka sa church, na pumunta ka pa lang doon para magpalipas ng oras at pagdating ng meeting mo sa isang tao, aalis ka. Ganun ba yung Panginoon sa iyo? Ganun ba yung worship mo? Ganun ba yung wholehearted na worship? Hindi, mga kaibigan. Kaya sabi ko, hindi lang iyan seductive, but it's also addictive. Nakaka-addict. Tingnan nyo, liliban ka sa Wednesday ng isang bisis. Sa unang-una, medyo nahihiya ka. Mabain ka kiniya ko Diyos. But after many days, lumiban ka ulit, dalawa. Ngayon, naaadik ka na. Pwede pala, wala namang nangyayari sa akin. Bakit hintayin mo ba na may mangyari? So, liliban ka ulit ng pangatlo, liliban ka ulit ng pangapat, naaadik ka na sa mga luciferic tendencies ng isang mananambahan. Mag-ingat tayo dito. Bakit? Wholehearted compassion should be our response. Kaya sabi ko rito, therefore faith that is been tested, is been pressured, and found reliable over time is the biblical faith. The question today is, do you have that faith? Are you? Sabi ko rito, a person that will utter his lifetime commitment to God, that will show his lifetime characteristic as a believer, and more importantly, that will compassionately love the Lord in His name. Tumakder tayo amin. Let us pray. Maminsan mananapo Diyos, sika iti makitungtong, itunggal may sa kanila. Tawagan niya po Diyos, nagserbi, ito yung mensahe, iti purpose na magpadayaw, ang tanggok, iti nasantuan na natin. Ado, iti mabalin ko pa'y kumangay ba? Manayad na ito yung po Diyos. Mabalin itulong ang kasi, pinasantuan ng Espiritu, Miltok Krichenegro. Are we giving you our wholehearted worship?
Maasim ako Diyos, before we close in a word of prayer, katungtong mo titunggal may sa nga inmaya ako Diyos, iti na ito'y naging. What will be their lifetime commitment? What kind of characters will we should be showing? Are we going to have a long-lasting compassion in the ministry? Winukasla kami to ako Diyos, nagay danangon una, na dati nga kabuami itata sa amin nga makagkadwa. Ang asim ako Diyos. Kasyam ko dito na simbahan niya. I-rebuke mo na kami ako Diyos. May ikat na dito na ego con pride, lust, con longings. As you come to your Lord. Ura na dito na young people, na dito na kids. Sapay kumako Diyos in their own personal mapanakawat ka ng understanding. Sapay kumata makarin lang at pagpatuloy ako. Mabalbaliwan, makita kinyada, itinagyusan na isalakan ng pamati ng panagyan. We commit this church unto you, Father. With the Holy Spirit, talk to your people. Natin may kararag mo data. Diyan ka ni emotion mo, kung feeling mo na tayo, di susunod. Pinukulang data ako, Diyos siya may. Yaman na. Moses was reminding these people, remember your redemption. God is asking you to obey His commandments. Yan ang sabi ni Moses. At yan din ang sabi ng mensahe sa atin. We're going to give a wholehearted worship to God. May you pray. You pray. Ako Diyos kamalay dayaw at dato'y kami tata. Pangasin. Tunggal may sa kada kami at dadya karigagadi na magpapati ng agserbi atin Diyos. Ngayon isang dugtong itikul daw ay ako namin nga nauma kami, nabandog kami. Idaduma po Diyos, nga sagpaminsan nga umay, panangkita da, boring iti agdayaw ko nagserbi kiniya po Diyos. Ang pangasim ako Diyos. Will you turn their hearts to excitement? Will you turn each and every one, Father Lord, to encourage me? And most importantly, Father Lord, that we can give you our wholehearted worship. Hanggang nga partial, sana po Diyos, na sinsinan, hindi ka kumplito nga panagdala. Kumplito ako Diyos, tinagisalakan ang kalakan, kaniti parabor mo, kumanayon iti biyag sa lunag kanragsak. Nung makarit kami ako Diyos, masaan nga i-give up, dati nga pamati. Numan, ado, iti awis. Ado iti banbanag, na mag-distract kada kami, tapos saan kami ako Diyos, nagpatuloy. Mga baklata, itipudno nga pamati ako Diyos. Tulungan ka rin itong galmay sa as we pray for these people that heaven their loved ones in their family who claims that they are believers. If they are genuinely a Christian or a believer, Father Lord, bring them back to the fold. Handa ko mga urayan na po Diyos, iti judgment, kuno iti bawat. But we just pray, Father Lord, that this church, your people, can give you our hearted worship. Dawatan niya ako Diyos, ditulong mo kang guidance mo. Babalan ipilinin pinasatuan ng Espiritu. Madayaw itinagan mo, tinadyo na gundaway. Salamat ka na gito'y na nagtutulong. Si kahit imangyawid ka na kami, na dahil ital na kang kapya at pamilya, dahil tiragsa. Kaya mga subliman ng madamdaman. So we worship you today. In Jesus' name we pray. Amen.